Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, itong si Robin Hood Padilla, wala, talagang ito, senador ito ng mga Duterte, hindi ito senador ng sambayanan. Mayroon na naman siyang resolusyon na inisponsoran. Ang resolusyon ni Robin Hood Padilla, mag-imbestiga raw ang Senado kung anong komite ang pwede o kinauukulang komite tungkol sa ginawa daw ni Trillanes. Kasi pinadala daw ng gobyerno ni Marcos si Trillanes para mag-welfare check kay Duterte. Ano daw yun? Kailangang imbestigahan daw yun. Sabi ni Padilla. At partisipasyon umano ni dating Senador Sonny Trillanes sa umano'y welfare check kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, pinaiimbestigahan. Ilang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na humihiling ng investigasyon hinggil sa umano'y pagtatalaga kay dating Senador Antonio Trillanes IV bilang kinatawan ng bansa para sa welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Batay sa Senate Resolution number 141, kailangan linawin kung legal, constitutional at nararapat ang pagtitiwala ng ganitong gampanin sa isang pribadong individual upang irepresenta ang Pilipinas sa isang international tribunal. Tinutukoy din dito kung may opisyal na pahintulot ito mula sa anumang sangay ng pamahalaan. Gate ni Padilla, may malalim na epekto ang issue sa soberanya ng bansa, ugnayang panlabas at pagprotekta sa mga karapatan ng mga opisyal ng Pilipinas, kasalukuyan man o dating nanunungkulan. Samantala, ginit naman ni Trillanes na handa siyang harapin ang nasabing usapin. Ngunit, mas madalian niya kung direktang tanungin si dating Pangulong Duterte kung totoong nagtungo ito sa The Hague. Dagdag pa niya, madali na mamakausap ni VP Sara Duterte ang kanyang ama sa telepono anumang oras. Unang-una, sinabi naman na ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi naman siya nakapasok sa kulungan ni Duterte. Nagpa-picture lang siya sa labas. O ano bang ano doon, mali doon? Ay ako nga, doon lang ako sa labas din. Yung lugar na pinagpa-picturean ni Trillanes, doon ako nagpipicture. Masama ba yun? So hindi ka naman basta-basta makapasok doon sa ICC. Paano naman makakapasok yan si Trillanes? Hindi naman siya kamag-anak, hindi naman siya abogado. O, pangalawa, tatanungin muna si Duterte, di ba lininaw naman ng ICC yun? Tatanungin muna ng ICC yung detainee, yung nakakulong, kung payag siyang bisitahin ni ganito. Kung pumayag siya, saka lang papasukin. O, sa tingin nyo, papayag si Duterte'ng papasukin si Trillanes? Hindi papayag yun. Ganun ang protocol sa ICC. Hindi ka makakapasok sa loob ng kulungan niya kung hindi ka papayag, yung detainee. Bakit papasukin ng ICC yung isang tao na galit nga si Duterte kay Trillanes? O kaya sabi ni Trillanes, hindi totoo yan. So bakit pa kailangang imbestigahan? Sinabi naman na ni Trillanes na hindi siya pumasok. O kaya itong si Padilla, ano naman to? Kailangan daw imbestigahan dahil baka ano daw ang ginawa kay Duterte, kay Tatay Digong niya. Sus naman. Bakit? Bawal na ba si Trillanes na pumunta ng The Hague? Bawal na ba si Trillanes magpa-picture dun sa labas? Sa labas lang naman, hindi sa loob ng kulungan. Ano naman yun? Kahit nga ako, nagpa-picture din naman dun. Hindi naman yun masela na bagay. Bakit kailangan pang imbestigahan? Ito, kung gagamitin mo pa yung oras ng Senado para imbestigahan si Trillanes kung pumunta nga doon kay Duterte. Sus naman. Sinabi naman na ni Trillanes, hindi siya pumunta doon. Hindi siya pumasok, hindi siya nakapasok. Ang pumasok ay yung mga embassy officials. Kasi nga, siyempre, kinumpirma ng mga embassy officials ng Pilipinas kung ano nga ang kalagayan ni Duterte. Inutusan sila ng DFA. Tingnan nyo nga kasi ang sabi unfit for trial, hindi natin maintindihan. Kayo na nga mismo, actual ninyong tingnan ano bang kalagayan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre nagpaalam yung mga embassy staff
or officials nagpaalam sa ICC. Pinayagan naman ng ICC. At saka sabi naman ng ICC, wala namang nakakapasok para magbisita sa detainee nang hindi alam ng detainee, pinapaalam muna. O yun, anong mali doon? Masyadong mga uuwi naman tong mga ano na to, itong sila Sara, itong sila Padilla. At malala pa, itong si Padilla gusto pang imbestigahan ng Senado. Ano naman iimbestigahan doon? Wala namang malaking issue doon. Ha? Ewan ko, wala nang ginawa itong si Padilla kundi para sa Duterte. Gumawa dapat siya ng mga batas para sa bansang Pilipinas, hindi para kay Duterte. Parang nangyari, naging senador siya para protektahan ang Duterte. Hindi para sa bayan. Para sa Duterte yata siya hindi para sa bayan. Oh, wala na nga siyang nagagawa, tapos ganyan pa ang kanyang mga resolution na ini-sponsoran. Si Trillanes nagsabi naman na nagpunta siya ng Dahig dahil may importanteng meeting siya. Pero hindi naman siya pumunta doon para dalawin si Duterte kasi hindi nga siya papapasukin doon. May protocol na ganun. Mahirap. Si Hanilit Abansinya nga hindi na nakakadalaw. Si Trillanes pa. Ay, masyadong madrama itong mga itong sila Padilla, sila Sara. Oh, tulad nung pagpunta ni Trillanes sa Dahig, ginagawa ng masyadong malaking issue. Hindi naman dapat maging malaking issue yun. Tapos gusto pang idamay ang gobyerno. Iimbestigahan daw ang gobyerno kung talagang binigyan nito ng kapangyarihan si Trillanes na pumunta ng Dahig o mayroon daw bang official na mga dokumento si Trillanes na yung authority niya na pumunta ng Dahig, anong extent ang power na binigay sa kanya. Isus, grabe. Idadamay mo pa yung gobyerno sa ganyan na issue. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, hayaan natin yan si Trillanes si Rubin Padilla na walang magawa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,